Hello po admin. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jeric. Truck driver ako. Bumibiyahe ng delivery mula Bicol papuntang Maynila. Sanay na ako sa puyatan at sanay na rin ako sa mga kwentong kababalaghan sa daan. Pero iba yung nangyari sa akin noong 2018. Galing ako noon ng mahabang biyahe at nasiraan ako ng aircon ng truck sa kalagitnaan ng Alabang. Dahil sobrang init at antok na ako. Ipinarada ko muna yung truck sa isang gas station at nagpa siya akong mag-check-in sa isang lumang motel sa kabilang kalsada. Alam niyo yung mga motel na garage room yung style? Yung may sariling hagdan paakyat sa kwarto? Ganun siya. Pagpasok ko sa room, medyo luma na. Amoy Zone Rocks na hinaluan ng amoy ng lumang sigarilyo. Pero dahil gusto ko lang naman matulog at maligo, okay na sa akin. Room 107 yung binigay sa akin. Nasa dulo siya ng row. Pagkahiga ko, napansin ko agad yung connecting door sa gilid ng kwarto. Alam mo naman sa motel, minsan may pinto na nagdudugtong sa kabilang room, pero laging nakalock yun from both sides. Sinubukan kong pihitin yung seradura para sigurado. Nakalock naman. Natulog ako agad sa pagod, pero nagising ako bandang 3:00 ng madaling araw. Nagising ako kasi parang may kumakaluskos sa loob ng kwarto. Bumangon ako, medyo hilo pa. Akala ko daga lang. Pero na-realize ko, yung tunog nanggagaling sa connecting door. Parang may kumakamot sa pinto mula sa kabila. Mahina lang, pero dahil tahimik ang paligid, dinig na dinig ko. Inisip ko, baka may magjowa sa kabilang room na naghaharutan lang. Humiga ulit ako at tinalikbong yung unan sa tenga ko. Pero maya-maya, tumigil yung kaluskos. Napalitan ng pagpihit ng doorknob. Dahan-dahan, tapos bibitawan, tapos pipihitin ulit. Nainis na ako. Bumangon ako at lumapit sa connecting door. Kumatok ako ng malakas. Sabi ko, "Hoy, matulog na kayo. Anong oras na?" Tumihimik sa kabila. Akala ko okay na. Tatalikod na sana ako pabalik sa kama nang mapansin ko yung space sa ilalim ng pinto. Yung maliit na gap sa pagitan ng pinto at sahig. Dahil patay ang ilaw sa kwarto ko at may ilaw sa kabilang room, kitang-kita ko yung anino sa ilalim. May nakatayo sa likod ng pinto. Walang sapin. Maputla na parang hindi na dumadaloy ang dugo. Ang nakakatagka, yung posisyon ng paa, nakaharap sa pinto. Ibig sabihin, nakadikit yung mukha ng tao sa pinto. Nakikinig. Kinabahan na ako. "Sino yan?" tanong ko. Walang sumagot. Hindi rin gumalaw yung mga paa. Dahil sa takot, kinuha ko yung cellphone ko para tawagan yung front desk. Sasabihin ko na may nanggagambala sa akin mula sa kabilang room. Pero nung kausap ko na yung receptionist, nanlamig ako sa sinabi niya. Sabi nung receptionist, "Sir, imposible po yung sinasabi nyo. Yung room 108 po na katabi nyo, ginagawa ang flooring ngayon. Baklas po ang tiles at tambakan ng mga sirang gamit. Nakapadlock po yun mula sa labas." Habang kausap ko yung receptionist, nakatingin pa rin ako sa gap ng pinto. Nandun pa rin yung mga paa. Sabi ko sa receptionist, "Miss, may tao dito. Kitang-kita ko ang mga paa sa ilalim ng pinto." Biglang gumalaw yung nasa kabila. Hindi siya naglakad paalis. Yung mga paa, dahan-dahang umatras. Tapos may bumagsak sa sahig. Nakita ko sa gap ng pinto, may bumabang muka. Dumapa yung tao sa kabila para silipin ako sa ilalim ng pinto. Nagkatinginan kami. Lalaki siya, sobrang putla, at ang mga mata niya nanlilisik at walang talukap. Pero ang mas malala, nakabaliktad ang mukha niya. Hindi siya nakadapa na parang normal na tao. Yung posisyon ng mukha niya, parang nakahangin sa kisimi at nakawit ang ulo pababa sa sahig. Ngumiti siya sa akin, yung ngiting abot tenga na punong-puno ng patiim na ngipin. At narinig ko ang boses niya, hindi galing sa kabilang kwarto, kundi parang nasa loob na ng utak ko. "Buksan mo." Nabitawan ko yung cellphone ko. Hindi ko na kinuha ang gamit ko. Kinuha ko lang ang susi ng truck sa bulsa ko at tumakbo ako palabas ng kwarto nakapapaa. Pinaandar ko ang truck at umalis agad.
Iniwan ko na bukas ang pinto ng kwarto at garage. Kinabukasan, tumawag sa akin yung management ng motel dahil sa naiwan kong gamit. Sinabi ko sa kanila na sunugin na nila o itapon, wala na akong pakialam. Tinanong ko sila kung sino ang nasa room 108. Ang sabi nila, chinek daw nila nung umalis ako. Wala daw tao. Pero yung alikabok sa sahig ng room 108, may bakas daw ng kamay at paa na gumagapang sa pader. Kaya kayo, kapag nasa motel kayo at may connecting door, lagyan nyo ng tuwalya yung ilalim. Huwag na huwag kayong sisilip. Good evening po sa inyo, sir. Tawagin niyo na lang akong Joe. Dati akong nagtatrabaho bilang room boy sa isang motel dyan sa Pasay noong early 2010s. Alam niyo naman ang trabaho ng room boy. Linis ng kwarto, palit ng sapin, deliver ng pagkain. Sanay na kami sa mga nakakadiring nakikita namin pag check out ng mga guests. Pero iba yung naranasan ko sa room 303. Yung room 303 kasi, nasa dulo ng hallway sa 3rd floor. Laging iniiwasan niya ng mga kasamahan ko. Ang sabi nila, mabigat daw sa loob. Ako naman, dahil bago at kailangan ng pera, hindi ako naniniwala. Sabi ko, trabaho lang. Isang gabi, mga bandang 3 AM, may tumawag sa front desk. Galing daw sa room 303. Nagpapadeliver daw ng extra towel at 2 baso ng tubig. Nagtaka ako kasi alam ko, vacant ang room 303 nung gabing yon. Walang nag-check-in. Kinausap ko yung receptionist namin, si Ate Minda. Sabi ko, "Te, sigurado ka ba? Di ba for repair yung aircon yan kaya hindi pinapagamit?" Namumutla si Ate Minda habang hawak yung logbook. Sabi niya, "Joe, may sumagot sa telepono. Boses lalaki. Galit na galit." Ang sabi, bakit daw ang tagal ng tuwalya? Ang dumi-dumi na daw ng kasama niya. Dahil trabaho ko yun, kumuha ko ng tuwalya at pitchel ng tubig. Umakyat ako sa 3rd floor. Habang naglalakad ako sa hallway, ramdam ko na parang lumalamig ang hangin. Yung mga ilaw sa hallway, kumukurap-kurap. Alam mo yung amoy ng motel? Yung amoy ng lumang carpet at air freshener? Habang papalapit ako sa room 303, nag-iba yung amoy. Naging amoy lupa. Tapos may halong amoy ng malansang dugo. Pagdating ko sa tapat ng pinto ng 303, narinig ko na may nag-uusap sa loob. Isang lalaki at isang babae. Sabi nung lalaki, "Huwag kang maingay, parating na siya." Tapos narinig ko yung iyak ng babae. Higbi lang. "Ayoko na, masakit na." Kinabahan ako. Akala ko may illegal na ginagawa o sinasaktan yung babae. Kumatok ako ng malakas. "Room service po, ito na po yung tuwalya." Biglang tumahimik sa loob. Sobrang tahimik. Kumatok ako ulit. "Sir? Ma'am?" Walang sumasagot. Dahil may master key ako at dahil nag-aalala ako na baka may krimen na nangyayari, dahan-dahan kong binuksan yung pinto. "Pasok po ako, sir," sabi ko habang pinihit ko ang pinto. Pagbuhos ko ng ilaw, walang tao. Maayos ang kama, walang gusot ang sapin, patay ang TV, patay ang aircon. Pero yung telepono sa bedside table, nakatanggal sa lagayan. Nakabitin yung handset at umuugom. Toot! Toot! Pumasok ako para ibaba yung telepono. Nanginginig na ako noon. Paglapit ko sa mesa, napansin ko yung sahig papunta sa banyo. May mga basang yapak ng paa. Galing sa pinto, papunta sa banyo. Pero yung yapak, kulay itim na tubig. At ang mas nakakapangilabot, yung yapak, paatras. Sinundan ko ng tingin hanggang sa pinto ng banyo. Nakabukas ng kaunti ang pinto ng CR. Biglang bumukas ng kusa ang gripo sa loob. Shhh! Sobrang lakas ng buhos ng tubig sa lababo. Napatalon ako sa gulat. Dahil sa takot, kumaripas ako ng takbo, palabas. Iniwan ko yung tuwalya at tubig sa sahig, hindi ko nalimingon. Pagbaba ko sa lobby, tinanong ako ni Ate Minda, "Joe, anyari? Bakit parang nakakita ka ng multo?" Sabi ko, "Te, walang tao. Pero bukas ang gripo at may mga yapak." Chinek namin ang CCTV sa hallway. Doon kami mas nanlamig. Sa CCTV recording, kitang-kita ko na nakatayo sa tapat ng pinto ng room 303. Kumatok ako, pero nung binuksan ko yung pinto, may nakita kaming anino na lumabas galing sa loob at dumaan sa likuran ko habang pumapasok ako.
Yung anino, hugis lalaki. At may hila-hila siyang isang malaking sako. Nung gabing yun din, nag-resign ako. Nalaman ko lang sa mga dati kong kasamahan na ilang taon na ang nakaraan, may pinatay daw na babae sa room 303. Tinadtad ng saksak ng boyfriend niya habang naliligo, binalot sa kumot at nilagay sa sako. Hanggang ngayon, kapag napapadaan ako sa motel na yun, hindi ako tumitingin sa third floor window. Kasi minsan, pakiramdam ko may nakadungaw pa rin doon na naghihintay ng tuwalya. Admin, pahide na lang ng identity ko please. Ayokong malaman ng girlfriend to na kinuwento ko to kasi hanggang ngayon, takot pa rin siya pag napapag-usapan namin. Nangyari to last month lang. Anniversary namin ni GF, so nag-dinner kami. Tapos, alam mo na, nagyayaang mag-staycation saglit. Dahil medyo gipit sa budget at biglaan, nag-check-in kami sa isang model. Yung mga drive-in style na may sariling garahe sa ilalim ng room. Alam niyo yun, yung papasok yung kotse nyo, tapos isasarado ni Kuya Boy yung roll-up door sa likod nyo para tago. Okay naman nung una. After namin sa taas, nag-decide na kaming umuwi mga bandang 2 AM. Bumaba na kami sa garahe, sumakay sa kotse, tapos tumawag ako sa operator para buksan na yung garage door. Eto na. Habang hinihintay kong umangat yung roll-up door, syempre nag-aayos kami ng sarili sa loob ng kotse. Check ng wallet, check ng phone. Yung girlfriend ko nasa passenger seat, nag-a-apply ng lipstick sa sun visor mirror. Bumukas na yung pinto ng garahe. Madilim sa labas, yung typical na iskinita ng motel na puro pinto lang ang makikita mo. Pinaandar ko na yung sasakyan pa atras. Pagkalabas ng muso ng kotse sa garahe, napatingin ako sa side mirror ko sa kanan. Kitang-kita ko sa reflection yung bukas na pinto ng garahe namin. Pero admin, may nakatayo dun sa loob ng garahe. Babae, nakasuot ng puting t-shirt at maong shorts. Parehong-pareho ng suot ng girlfriend ko nung gabing yon. Kinabahan ako bigla. Tumingin ako sa katabi ko. Yung girlfriend ko nasa passenger seat, tahimik lang, nakatingin sa harap. Hawak niya yung cellphone niya. Binalik ko yung tingin ko sa side mirror. Yung babae sa garahe, nakatingin sa akin. Nakayuko siya ng konti, parang sumisilip sa bintana ng kotse mula sa malayo. At ang mas malala, kumakaway siya. Yung kaway na parang pagpapaalam, pero sobrang bagal. Malamig yung pawis ko. Sabi ko sa sarili ko, guni-guni lang to. Baka staff lang o attendant. Pero nung paalis na kami at paliko na ako sa main road, nagsalita yung girlfriend ko na katabi ko. Sabi niya, "Babe, ang lamig naman ng aircon mo, hinaan mo nga." Paglingon ko sa kanya para hinaan yung aircon, napansin ko yung leeg niya. Walang nunal. Yung girlfriend ko may malaking nunal sa leeg. Muntik ko ng ibangga yung kotse. Hindi ako makaimig. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Yung babaeng kasama ko sa kotse, kamukhang mukha niya, boses niya, amoy niya. Pero alam ko sa bituka ko na may mali. Buti na lang nung medyo maliwanag na sa EDSA, napansin kong meron naman siyang nunal. Napuwing lang ata ako o guni-guni dahil sa pagod. Pero admin, eto yung twist na hindi ko makalimutan. Pagka-uwi namin, nag-text yung motel. Yung automated message na, "Thank you for staying with us." Tapos maya-maya, tumunog yung phone ng girlfriend ko. May tumatawag. Unknown number. Sinagot niya at ni-loudspeaker kasi nagbibihis siya. Boses ng lalaki, parang yung room boy. "Ma'am, tumawag po kayo kanina na naiwan niyo yung lipstick niyo? Nasa room po, ibinilin ko na sa guard." Namutla yung girlfriend ko. Sabi niya, "Ha? Hindi ako tumawag at hawak ko yung lipstick ko." Pinakita pa niya sa akin. Sabi nung nasa kabilang linya, "Ay, ganun po ba ma'am? Kasi may babae pong tumawag dito sa lobby galing sa room niyo. Sabi niya, paabot daw sa kasama niyang naka-Honda Civic. Sabihin daw po, sumama na lang siya sa amin pabalik kasi naiwan siya." Binaba agad ng girlfriend ko yung phone. Yung sasakyan ko, Honda Civic. Hanggang ngayon, hindi na kami bumalik sa motel na yon. At minsan, kapag nagtitingin ako sa rear view mirror pag nagmamaneho ako mag-isa, parang
Hinihintay ko na lang na may makita akong kumakaway sa likod. Kwento ito ng kaibigan ko pero ang totoo, ito ay nangyari sa lolo niya. Sabi niya noong bata pa siya, may isang motel silang kinutuluyan habang nagbibiyahe sa probinsya. Habang nagpapahinga sa kanilang kwarto, nakakita ang lolo niya ng isang lumang susi sa ilalim ng unan. Hindi nila alam kung saan ito galing. Sabi ng receptionist nung nagtanong sila, wala daw silang kwarto na may ganong numero sa motel. Gabi na nang subukan ng lolo niya ang susi sa pinto ng kwarto at bumukas ito. Pumasok siya pero kakaiba ang pakiramdam niya sa loob. Ang kwarto ay lumang-luma, halos lumalanta na, parang hindi na ginagamit sa maraming taon. May mga larawan sa dingding ng mga tao na hindi niya kilala at sa salamin, nakita niya ang sarili niya na nakatingin pero may ibang anyo rin sa likod niya. Biglang bumukas ang pinto sa likod niya nang hindi niya pinapansin. Walang tao pero may malamig na hangin at mabigat na pakiramdam sa dibdib niya. Tumakbo siya palabas at itinatago ang susi sa bulsa. Noong kinabukasan, pinakita niya ang susi sa receptionist, ngunit nawala na ito. Hanggang ngayon, sabi ng kaibigan ko, hindi nila alam kung saan galing ang susi at kung anong kwarto iyon. Sabi ng lolo niya, mas mabuti pang huwag nang balikan, baka may hindi dapat makita sa loob. Magandang araw po. Gusto ko lang i-share ang nangyari sa akin sa isang motel. Hindi ko pa rin makalimutan hanggang ngayon. Nangyari ito ilang taon nang nakalipas, pero parang bagong alaala lang sa akin. Nagpunta ako roon kasama ang kaibigan ko para magpahinga lang, pagod na sa biyahe. Pagpasok namin sa kwarto, ramdam na agad namin ng kakaibang lamig kahit mainit sa labas. Parang may hangin na dumadaan sa mga sulok na hindi namin maipaliwanag. Sinubukan naming ilagay ang bag sa mesa at magbukas ng TV para makalimot sa pakiramdam na parang may nanonood sa amin. Habang nag-uusap kami, may narinig kaming malakas na tunog mula sa banyo, parang may humihila sa kortina. Akala namin biro lang, pero biglang bumukas ang ilaw at naramdaman namin na parang may nakatitig sa amin. Ang tawa namin dati ay napalitan ng katahimikan at takot. Tumayo ako para tignan kung ano iyon. Pero ramdam ko na may malamig na hangin na dumadaan sa likod ko. Parang may dumaan sa pinto nang hindi namin nakita. Nilapitan namin ang banyo pero wala roon. Tumingin kami sa salamin at doon ko nakita. May anino sa likod ng kaibigan ko. Pero nang lumingon siya, wala roon. Hindi namin alam kung ano iyon. Biglang bumagal ang oras at pakiramdam namin na bawat galaw namin ay sinusubaybayan. Tumakbo kami palabas ng motel at nung lumingon ako sa labas, napansin ko na ang pinto ng kwarto namin ay parang nag-iba ng hitsura. Mas luma at basag, hindi na parang bago at maayos na pinto na nakita namin noong una. Hanggang ngayon, tuwing naiisip ko iyon, ramdam ko pa rin ang malamig na hangin at ang pakiramdam na may nanonood sa iyo. Hindi ko alam kung biktima lang kami ng imahinasyon o talagang may kakaibang nangyari. Pero sigurado ako, hindi iyon makakalimutan ng isip ko. Gusto ko lang i-share ang nangyari sa akin at sa boyfriend ko nung isang gabi. May monthsary kasi kami, kaya naisip namin na mag-book sa isang motel para ma-celebrate ng simple. Hindi naman sobrang mahal pero okay ang kwarto, malinis, maayos ang kama, may TV at medyo cozy. Natuwa kami kasi parang maliit na getaway lang kahit malapit lang sa city. Nag-relax kami doon, nag-usap-usap, nagkwento tungkol sa nakaraan namin at nagtawa lang. Medyo matagal din kaming nagstay sa kwarto kasi gusto naming mag-enjoy sa simpleng mansari namin.
Nang gabing yon, biglang naisip namin na bumili ng snacks sa 7-Eleven malapit lang sa motel. Sabi pa niya, balik lang tayo agad, okay lang. Lumabas kami, naglakad sa kalye, tumatawa pa sa mga kwento namin. Pero habang papalapit sa 7-Eleven, napansin ko na parang kakaiba ang katahimikan sa paligid. Wala masyadong tao, kahit na dapat may mga kotse at trapiko sa area. Pero hindi ko ito pinansin. Bumili kami ng snacks, naglakad pabalik, at dito nagsimula ang kakaibang pangyayari. Pagbalik namin sa lugar kung saan dapat naroon ang motel, wala na ito. Oo, parang naglaho lang. Walang building, walang tanda ng kwarto, parang hindi na lang namin nakita. Naglakad kami sa paligid, nagtatanong sa ilang tao sa kalsada. Sinabi nila, matagal nang abandonado yung motel na yan, hindi na yan ginagamit halos 10 taon. Hindi kami makapaniwala. Kanina pa kami nag-check-in at okay naman ang lahat. May lamig na bumalot sa amin habang naglalakad sa paligid, parang hangin na dumadaan sa katawan. May mga tunog na parang yabag at bulong sa malayo, pero kapag tinitingnan namin, wala namang tao. Hindi na kami bumalik sa lugar na iyon pagkatapos. Simula noon, tuwing dumadaan kami sa kalsada kung saan dapat naroon ang motel, palaging may pakiramdam na parang may nagbabantay sa amin o may nakatingin sa amin. Isa yung gabi na hindi ko makakalimutan, isang ordinaryong monthsary na biglang naging hindi kapani-paniwala. Magandang araw po. Kwento po ito ng kaibigan ko na dati ay nagtatrabaho bilang room attendant sa isang motel sa probinsya. Matagal na raw niyang ginagawa ang trabahong iyon kaya sanay na siya sa mga kakaibang bisita. Pero may isang araw na hindi na raw niya makakalimutan. May isang kwarto na matagal nang hindi binubuksan. Hindi ito sira, hindi rin nakayok. Basta lang, walang gustong maglinis doon. Tahimik raw ang hallway kapag dadaan ka roon, kahit maraming guests sa ibang parte ng motel. Isang umaga, inutusan siya ng supervisor na linisin na raw ang kwarto dahil may darating na bagong bisita. Mag-isa siyang pumasok. Pagbukas niya ng pinto, normal ang itsura ng kwarto. Maayos ang kama, walang amoy, walang kalat. Tahimik lang talaga. Habang naglilinis siya, napansin niya na may isang tuwalya sa banyo na hindi niya matandaan kung saan galing. Hindi iyon basa, hindi rin marumi, basta nakatiklop lang sa gitna ng sahig. Pag-angat niya ng tuwalya, doon niya nakita ang katawan. Nakahiga ito sa sahig ng banyo. Hindi niya agad napansin ang kakaiba hanggang sa ma-realize niya na wala itong ulo. Walang dugo, walang sugat na makikita. Parang hindi talaga dapat mangyari. Napaatras siya at muntik nang tumamba. Gusto niyang sumigaw pero walang boses na lumabas. Tumakbo siya palabas ng kwarto at humingi ng tulong. Pagbalik nila kasama ang supervisor at guard, bukas pa rin ng pinto. Pero wala na ang katawan. Malinis ang banyo, walang tuwalya, walang bakas na parang may nangyari. Tinawag ang manager at tinignan ng records ng kwarto. Doon nila nalaman na matagal na raw may ganitong ulat sa kwartong iyon. May mga empleyado raw na nakakakita ng katawan na walang ulo, pero kapag bumalik na may kasama, nawawala raw ito. At ang mas nakakalilabot, ayon sa lumang records ng motel, may bisita raw dati na hindi na nakita ang ulo matapos mag-check out sa kwartong iyon. Simula noon, hindi na raw muling pumasok sa trabaho ang kaibigan ko at hanggang ngayon, tuwing makakakita raw siya ng motel, isang tanong lang ang pumapasok sa isip niya. Ilan pa kaya ang kwartong nililinis pero hindi talaga bakante? Admin, avid listener ako. Gusto ko lang i-share tong nangyari sa akin noong 2019. BPO agent ako sa Alabang, sa isang building na nakaharap sa SLEX.
Alam nyo naman sa area na yon, maraming matataas na building. Tapos sa baba, nagkakalat yung mga sikat na motel. Madaling araw na nun, mga 3:30 AM. Sobrang tahimik ng floor. Yung mga ka-team ko, nasa sleeping quarters, tulog. Ako lang ang naiwan sa bay kasi ako yung point person kapag may urgent issue. Biglang pumasok yung tawag. Walang ring, diretso connect agad sa headset ko. Hindi ako nakapag-intro kasi bago pa ako magsalita, may nagsalita na agad na matandang babae. Boses niya, parang galit na pagod. "Hello? Front desk? Bakit ang ingay diyang sa kabilang kwarto?" Natahimik ako. "Tech support kami, hindi hotel." Sumagot ako, "Ma'am, sorry po, tech support po ito. Baka purong number kayo." Pero parang hindi niya ako narinig. Sabi ko, "Patigilin mo yung ingay sa kabilang kwarto. Yung katabi ng kwarto ko. Kanina pa may kumakalabog. Hindi ako makatulog." Napatingin ako sa paligid ko. Ako lang mag-isa sa hilera namin. Walang kumakalabog. Ang tanging tunog lang ay yung aircon at yung mahinang ugong ng server room. "Ma'am," sabi ko ulit. Medyo nilakasan ko boses ko. "Office po ito. Wala pong kwarto dito. Baka po sa motel na tinutuluyan nyo yan. I-dial nyo po yung 0 para sa operator." Tumahimik siya sandali. Tapos bumulong siya. Yung bulong na nakakairita sa tenga. "Anong office? Nasa motel ako. Nakikita ko yung sign nyo sa labas. Room 404 ako. Yung katabi ko, room 405. Bukas ang pinto." Kinilabutan ako. Nasa 4th floor kami ng building. At yung katabi ng production floor namin, yung sleeping quarters. Room 405 ang tawag namin dun sa logbook kasi pang-5 pinto siya mula sa elevator. Bukas ang pinto, ulit nung matanda. May lalaking nakahiga, nakaitim na jacket, nakataas yung paa sa pader. Nahawak ako sa mouse ko ng mahigpit. Yung ka-team kong si Mark, nakaitim na jacket nung nag-break. Ugali niyang matulog nang nakataas yung paa sa pader para ma-relax yung likod niya. "Ma'am, sandali lang po," nanginginig na sabi ko. "Sino po to?" "Gisingin mo siya. Gisingin mo siya ngayon na. Kasi may nakatayo sa uluhan niya. Itim, walang muka." Biglang naputol yung tawag. Static na lang. Tumakbo ako papunta sa sleeping quarters. Pagbukas ko ng pinto, sobrang dilim. Amoy lumang carpet at air freshener na panluma. Amoy ng mumurahing motel. Binuksan ko yung ilaw. Nakita ko si Mark. Nakaitim na jacket. Nakataas yung paa sa pader, gaya ng sabi nung caller. Pero nung nilapitan ko siya para gisingin, nakita kong nangingisay siya. Namumutla, binabangungot. Inalog ko siya ng malakas. "Mark! Mark! Gising!" Buti na lang nagising. Habol niya yung hininga niya. Pawis na pawis kahit ang lamig ng aircon. Sabi niya, "Pre, may nakadagan sa akin. Hindi ako makahinga." Dinala namin siya sa klinik. Okay naman siya. High blood lang daw at stress. Pero bago kami bumaba, chinik ko yung logbook ng guard sa lobby. Tinanong ko kung may tumawag ba galing sa labas o kung may motel bang nakakonekta sa linya namin. Sabi nung guard, "Sir, imposible yan. Pero alam nyo ba, bago naging call center tong building nyo, hotel yan dati. At yung sleeping quarters nyo, yan yung dating room 405. Hindi na ako natutulog sa sleeping quarters simula nun. At kapag may tumatawag na naghahanap ng front desk o nagrereklamo tungkol sa ingay, binababa ko na lang agad." Ang kwentong ito ay galing kay Ronnie, isang sales agent na madalas bumiyahe sa North Luzon. Nangyari ito noong 2017 sa isang lumang motel sa gilid ng highway sa Pampanga. Itago na lang natin ang pangalan ng motel pero kilala ito dahil sa neon sign nito na laging pundido ang ilang letra. Gabi na noon, mga bandang 2:00 ng madaling araw. Sobrang lakas ng ulan at halos zero visibility na sa daan.
Dahil inaantok na si Ronnie at delikado ng magmaneho, nagpasya siyang itigil muna ang sasakyan niya. Nakita niya yung neon sign ng isang motel. Luma na pero may vacancy. Sabi niya sa sarili niya, pwede na to, tutulog lang naman ako ng ilang oras. Drive-in yung style ng motel. Ipinasok niya ang kotse sa garahe sa ibaba, tapos may hagdan paakyat sa kwarto. Pagpasok niya sa room, amoy na amoy agad yung pinaghalong sigarilyo at matapang na air freshener. Yung amoy na alam mong ginagamit para pagtakpan ng kung anumang amoy na nandoon bago ka dumating. Standard lang yung kwarto. May maliit na TV, queen-size na bed na may manipis na kumot at isang malaking salamin sa tapat ng kama. Dahil pagod, hindi na nag-inarte si Ronnie. Nagbihis siya, pinatay ang ilaw at humiga. Pero hindi siya makatulog. Kahit nakapikit siya, pakiramdam niya may tao sa kwarto. Alam niyo yung feeling na parang may nakatitig sa inyo? Yung parang may bigat sa hangin? Maya-maya narinig niya ang tunog ng tubig. Galing sa CR. Sigurado siyang sinara niya ng maigi ang gripo. Bumangon siya, binuksan ang ilaw sa CR at sinara ulit ang gripo. Huminto ang tulo. Bumalik siya sa kama. Pagkahiga niya at pagkapikit, narinig niya ulit. Pero ngayon mas mabilis at parang hindi na tubig. Parang kuko. Kuko na tinatapik sa tiles ng banyo. Napaupo si Ronnie. Kinabahan na siya. "Sino yan?" sigaw niya. Tahimik. Walang sumagot. Dahil ayaw na niyang matulog, binuksan na lang niya ang TV. Puro static. Nilipat-lipat niya ang channel hanggang sa makahanap siya ng local channel na nagpapalabas ng lumang balita. Habang nanonood siya, napansin niya sa gilid ng mata niya, sa malaking salamin sa tapat ng kama, may gumalaw. Lumingon siya sa salamin. Wala naman siyang nakita kundi ang sarili niyang refleksyon na nakaupo sa kama. Pero may mali. Sa refleksyon niya sa salamin, nakatingin siya sa kaliwa. Pero sa totoong buhay, nakadirekta ang tingin niya sa salamin. Nanindig ang balahibo ni Ronnie. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kamay niya. Kumaway siya. Ang refleksyon niya, hindi gumalaw. Nanatili itong nakatingin sa kaliwa, parang may tinitignan sa sulok ng kwarto sa loob ng salamin. Biglang numiti ang refleksyon niya. Isang ngiting hindi kay Ronnie, ngiting nakakakilabot. Sa takot niya, kinuha niya agad ang susi ng kotse sa bedside table. Tatakbo na sana siyang palabas, pero biglang bumukas ng malakas ang pinto ng banyo. Umalingaw-ngaw ang tunog sa maliit na kwarto. Mula sa madilim na banyo, may gumapang palabas. Isang babae. Putol ang parehong binti. Gamit ang mga kamay, mabilis itong humila ng katawan papalapit sa kama. Ang tunog ng mga kuko niya sa sahig ay parang yung narinig niya kanina sa banyo. Duguan ang damit nito. Ang mukha niya, basag, na parang pinalo ng matigas na bagay. Sumigaw si Ronnie at tumalon palabas ng kwarto. Muntik pa siyang mahulog sa hagdan pababa ng garahe. Naninginig ang kamay niyang binuksan ng pinto ng kotse. Inistart ang makina at pinaharurot pa atras palabas ng motel. Wala siyang pakialam kung hindi na siya nakapag-check out o kung naiwan niya ang tsinelas niya. Hanggang sa nakarating siya sa unang gas station na bukas, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Kinausap niya ang attendant habang nagpapagasolina para kumalma. Napansin nung attendant na putlang-putla si Ronnie. Tinanong siya kung saan galing. Sinabi niya kung saang motel siya nanggaling. Napahinto ang attendant sa paglalagay ng gas. Tumingin ito kay Ronnie ng seryoso. "Sir, buti nakaalis kayo agad. Doon po sa motel na yon, specifically sa mga kwarto sa dulo, may babae pong chop-chop victim na natagpuan dyan 5 years ago. Ipinasok sa malaking bag, iniwan sa ilalim ng kama. Ang sabi ng mga pulis, pinutulan daw ng paa para magkasya sa bag." Nanlamig si Ronnie. Naalala niya yung gumagapang na babae, putol ang binti.
At ang mas nakakakilabot, pagtingin ni Ronnie sa rearview mirror ng kotse niya habang paalis sa gas station, may nakita siyang handprint sa likod ng bintana ng kotse niya. Maliit na kamay at may bahid ng dugo. Hanggang ngayon, hindi na tumutuloy si Ronnie sa kahit anong motel. Mas gugustuhin pa niyang matulog sa loob ng sasakyan niya sa gitna ng maliwanag na parking lot kaysa pumasok ulit sa kwartong amoy air freshener at may malaking salamin sa tapat ng kama. Kaya sa inyo dyan na mahilig mag-staycation o mag-check-in para magpahinga, silipin niyo munang maigi ang ilalim ng kama. Malay niyo, may bag na naiwan. Magandang gabi po, admin. Tawagin niya na lang akong Leo. Gusto ko lang i-share ang nangyari sa akin at sa girlfriend ko na si Sarah noong nagstay kami sa isang motel sa Pasig dahil sa sobrang lakas ng bagyo. Baha na kasi sa dadaanan namin pauwi kaya nagdesisyon kaming magpapalipas na lang muna ng gabi. Pagdating namin sa motel, punuan na halos lahat dahil madaming stranded. Buti na lang may nakuha kaming huling kwarto sa second floor, room 212. Pagpasok namin, medyo luma na yung kwarto. Yung carpet, may mantsa na ng kape o kung ano man. Yung salamin sa tapat ng kama, may basag sa gilid. Pero dahil pagod na kami at basang-basa, hindi na kami nagreklamo. Nagbihis kami at nagpahinga. Maya-maya, naramdaman ni Sarah na nagugutom siya. Dahil walang room service nung oras na yun kasi busy ang staff, nagpaalam siya na bibilay lang daw siya ng cup noodles at tubig sa convenience store sa labas ng compound ng motel. Sabi ko, samahan ko na siya. Pero sabi niya huwag na, magpahinga na lang daw ako kasi ako yung nag-drive. Kaya pumayag na ako. Umalis siya, dala ang payong. Naiwan akong mag-isa sa kwarto. Nanood lang ako ng balita sa TV tungkol sa bagyo. Mga 15 minutes ang nakalipas. Narinig kong may kumatok sa pinto. Tumayo ako para buksan. Sumilip muna ako sa p-hole. Nakita ko si Sarah. Nakatayo siya sa labas, nakayuko at basang-basa ang buhok at damit. Wala siyang dalang payong at wala ring dalang plastik ng pagkain. Binuksan ko agad ang pinto. Tinanong ko siya kung bakit basang-basa siya at nasaan yung payong. Hindi siya umimik. Pumasok lang siya ng tuloy-tuloy sa loob ng kwarto. Nilampasan niya ako. Ang bigat ng lakad niya, parang pagod na pagod. Dumiretso siya sa sulok ng kwarto, malapit sa bintana at tumayo lang doon. Nakatalikod siya sa akin. Sinara ko ang pinto at nilapitan ko siya. Sabi ko, "Love, okay ka lang? Nasaan yung pagkain?" Hindi pa rin siya umiimik. Nakatayo lang siya doon, nakaharap sa pader. Napansin ko na nanginginig ang balikat niya. Akala ko umiiyak siya o nilalamig. Kukuha sana ako ng tuwalya para punasan siya. Habang naglalakad ako papunta sa banyo para kumuha ng towel, biglang umilaw ang cellphone ko na nasa ibabaw ng kama. May tumatawag. Pagtingin ko sa screen, nakalagay ang pangalan, Sarah Love Calling. Natigilan ako. Tinignan ko yung babaeng nakatayo sa sulok. Nandun pa rin siya, nakatalikod. Sinagot ko ang tawag. Nanginginig ang boses ko. "Hello?" Narinig ko ang boses ni Sarah sa kabilang linya. Maingay ang background, parang nasa loob ng store. Sabi niya, "Love, sorry ang tagal ko ha. Ang haba kasi ng pila dito sa cashier. Daming bumibili ng alak. Pauwi na ako, wait lang. Papalabas na ako ng store." Namlamig ang buong katawan ko. Halos mabitawan ko ang cellphone. Kung nasa store si Sarah, sino yung pinapasok ko sa kwarto? Dahan-dahan akong lumingon sa sulok kung saan yung babae. Dahan-dahan ding humarap yung babae sa akin. Kamukhang kamukha siya ni Sarah, yung damit, yung buhok, pero nung humarap siya ng tuluyan, nakita ko na sobrang putla ng mukha niya. Kulay abo, at ang mga mata niya, puti lang, walang itim. Ngumiti siya sa akin. Isang ngiti na sobrang lapad, parang punit ang pisngi. Binuka niya ang bibig niya at nagsalita. Boses ni Sarah, pero garalgal at parang galing sa ilalim ng tubig. Sabi niya, "Buti, pinasok mo ako." Hindi ko na hinintay kung anong susunod na mangyayari. Kinuha ko ang wallet at susi ng kotse sa mesa at tumakbo ako labas ng kwarto nang walang lingon-lingon. Muntik pa akong madapa sa hagdan pababa. Naabutan ko ang totoong Sarah na papasok pa lang sa gate ng motel, may dalang plastik ng pagkain. Nagulat siya nung nakita akong tumatakbo at putlang-putla. Hinila ko siya pasakay sa kotse at umalis agad kami doon. Iniwan namin lahat ng gamit namin sa kwarto.
Nung nag-check out kami via phone kinabukasan para sabihin na ipatapon na lang nila ang gamit, tinanong ko yung staff kung may history ba yung room 212. Sabi nung staff wala naman daw major case, pero madalas daw magreklamo ang guest doon na may naririnig silang kumakatok sa pinto kahit walang tao. At minsan daw may nakikita silang babaeng nakatayo sa sulok ng kwarto sa refleksyon ng salamin. Kaya simula noon, kapag nasa motel kami at may kumatok, hindi ko bubuksan hanggat hindi sila nagsasalita. At sinisigurado ko muna sa text kung nasan talaga ang kasama ko. Kasi hindi lahat ng kumakatok ay tao. At hindi lahat ng kamukha ng mahal mo ay siya talaga. Matagal na ako namamasada. Mahigit 20 years na. Sanay na ako sa mga lasing, sa mga hold-upper, sa mga magjowang nag-aaway sa jeep. Pero itong nangyari sa akin nung isang linggo, ito yung dahilan kung bakit hanggang 9 PM na lang ako namamasada ngayon. Umulan nun ng malakas. Mga bandang 1:30 AM. Pabalik na ako ng garahe. Wala nang pasahero. Patay na rin yung ilaw sa loob ng jeep para sign na off-duty na ako. Paglampas ko sa may araneta, may pumara. Isang babae. Nakatayo sa ilalim ng poste basang-basa ng ulan. Nakaputing dress na parang pamparty pero ang dumi na ng laylayan. Naawa ako kasi delikado dun. Huminto ako. "Miss, garahe na ako pero sige, sakay ka na kung hanggang stop and shop ka lang." Sabi ko. Sumakay siya. Hindi siya umupo sa dulo malapit sa akin. Doon siya umupo sa pinakadulo, malapit sa estribo. Entrance, exit. Yumuko lang siya. Natatakpan ng mahabang buhok yung mukha niya. Inabot niya yung bayad. Barya. Dinig na dinig ko yung kalansing nung binagsak niya sa sahig ng jeep, imbis na iabot sa akin. "Manong, dyan lang sa tapat ng motel," sabi niya. Ang paos ng boses, parang galing sa iyak. Nagtaka ako. Ang daming motel sa Aurora Boulevard. "Sang motel, miss? Marami dito." Tanong ko habang tumitingin sa rearview mirror. Hindi siya sumagot. Nakayuko lang. Nag-drive lang ako. Medyo kinikilabutan na ako kasi sobrang lamig ng hangin sa likod kahit nakababa naman yung trapal. Nung napadaan kami sa tapat ng isang sikat na motel, yung may malaking logo na kulay pula at dilaw, bigla siyang pumadyak. "Dito!" sigaw niya. Pumreno ako agad. "Dito ba, miss?" Tumingin ako sa likod. Nakatingin siya sa labas. Doon sa entrance ng motel, may bagong pumasok na kotseng itim. Sabi nung babae, "Ayun sila." Yung boses niya, hindi na paos. Galit na. Tinignan ko yung kotse na pumasok sa motel. Pagbalik ko ng tingin sa pasahero ko para singilin sana o tanungin kung bababa na siya. Wala na siya. Admin, walang tumalon, walang bumukas na pinto kasi walang pinto ang jeep. Basta nawala siya. Ang naiwan lang sa sahig, dun sa pwesto niya malapit sa estribo, yung bariyang binayad niya. Huminto ako sa gilid. Naminginig kong pinulot yung barya. 3 pirasong 5 peso coin. Pero admin, luma. Yung mga coins na 1990s pa ang year. At may bahid ng kung anong maitim at malapot. Parang tuyong dugo. Mabilis akong umalis doon. Pag-uwi ko, kinuwento ko sa asawa ko. Sabi niya may nabalita daw dun sa motel na yun dati. May babaeng iniwan ng ka-live-in niya tapos nag-suicide dun mismo sa tapat ng motel habang umuulan. Hinihintay lumabas yung lalaki kasama yung kabit. Simula nun, kapag dumadaan ako sa tapat ng motel na yun kapag gabi, hindi na ako tumitingin sa salamin. At kapag may pumapara na basang-basa ng ulan, hindi ko na hinihintuan. Kwento ito ng kaibigan ko na hanggang ngayon ay ayaw nang bumalik sa mga motel. Nag-check-in daw sila ng asawa niya sa isang motel dahil ginabi sila sa biyahe. Isang gabi lang sana. Pagod sila kaya agad silang natulog. Wala raw silang napansin na kakaiba noong una. Bandang hating gabi,
Nagising ang kaibigan ko dahil may narinig siyang tunog ng tubig sa banyo. Akala niya ginagamit ng asawa niya ang shower, pero pagtingin niya sa kama, mahimbing pa ring natutulog ang asawa niya. Tumayo siya at binuksan ang pinto ng banyo. Patay ang ilaw. Walang bukas na gripo. Pero basa ang sahig. May bakas ng paa papunta sa loob ng shower. Hindi tsinelas. Mukhang paa ng tao. Sinara niya agad ang pinto at bumalik sa kama. Pinilit niyang matulog ulit. Makalipas ang ilang minuto, narinig niya ulit ang tunog ng tubig. Mas malakas na ngayon, parang may naliligo. Hindi na siya tumayo, hindi rin siya gumalaw. Nakapikit lang siya. Bigla raw niyang naramdaman na lumubog ang kama. Parang may umupo sa tabi niya. Mabigat, mabagal. Pero hindi gumagalaw ang asawa niya. Gusto niyang sumigaw pero walang lumalabas na boses. Maya-maya, tumigil ang tunog ng tubig. Unti-unting bumalik sa dati ang bigat ng kama. Parang may tumayo at umalis. Kinabukasan, sinabi niya sa asawa niya ang nangyari. Akala ng asawa niya na nanaginip lang siya. Bago sila mag-check out, tinanong niya ang staff kung may problema ba ang banyo ng room nila. Tahimik raw ang staff sandali bago sumagot. Sabi ng staff, matagal na raw walang gumagamit ng shower sa kwartong iyon dahil wala na raw linya ng tubig doon. At yung mga bakas ng paa sa sahig, hindi raw iyon unang beses na may nakapansin. Admin, pa-share naman ito. Hanggang ngayon, kapag napapadaan ako sa street na to, binibilisan ko takbo ng motor ko. Last week lang to, bandang 1 AM, tumunog yung app ko. May pumasok na order galing sa isang sikat na fast food chain. Malaki yung order, bucket ng chicken, spaghetti platter, tsaka 4 na extra rice. Sabi ko, jackpot, malaki tip nito panigurado. Tinignan ko yung drop-off location. Ang nakalagay sa notes, likod ng motel, yung itim na gate sa dulo ng eskinita. Katukin mo lang ng malakas. Alam ko yung motel na yun. Luma na, pero operational pa rin. Pero yung eskinita sa likod, alam ko tambakan lang ng basura yun o kaya paradahan ng mga tricycle na sirat. Pagdating ko dun sa fast food, kinuha ko yung order. Sobrang bango. Mainit-init pa. Sumakay niya ako sa motor at pumunta sa location. Pagdating ko sa eskinita, sobrang dilim. Ang tanging ilaw lang ay galing sa neon sign ng motel sa main road na tumatagos ng konti sa pader. Tahimik, walang aso, walang tao. Nakita ko yung itim na gate sa dulo. Kinakalawang na. Kumatok ako. Tok, tok. Tok. Food delivery po, sigaw ko. Walang sumasagot. Tinignan ko yung chat sa app. Nag-message ako. Sir, nandito na po ako sa gate. Biglang nag-reply. Iwan mo sa ibabaw ng drum sa gilid. Yung bayad, nasa ilalim ng hollow block. Keep the change. Medyo weird. Usually kasi lumalabas yung customer. Pero dahil COD to, at gusto ko na ring makaalis dahil ang bigat ng vibe nung lugar, hinanap ko yung drum. May lumang drum nga ng tubig sa gilid ng gate. Sa tabi nun, may hollow block. Inangat ko yung hollow block. May 1,000 peso bill na nakatupi. Luma na yung pera. Medyo malambot na yung papel, pero pera pa rin. Nilapag ko yung pagkain sa ibabaw ng drum. Eto na, SOP namin, napicturan yung pagkain bilang proof of delivery. Nilabas ko phone ko. Flash on. Click. Pagka-flash ng camera, parang may nahagip yung mata ko sa screen. Parang may puting usok o anino doon sa ibabaw ng gate. Pero pagbaba ko ng phone, wala naman ako nakita. Gate lang na sarado. Sumakay na ako agad sa motor. Pinaharurot ko paalis. Pagdating ko sa maliwanag na part ng Pasay, huminto muna ako para i-upload yung picture at i-complete yung order sa app. Pag-open ko ng gallery para i-check yung picture,
Muntikan ko nang mabitawan yung cellphone ko. Sa picture, kitang-kita yung bucket ng chicken sa ibabaw ng drum. Pero sa likod nun, doon sa siwang ng kinakalawang na git, may muka. May muka ng lalaki. Sunog ang kalahati, nakadungaw mula sa loob. At ang mas malala, may mahabang kamay na nakalusot sa rehas, nakahawak na sa bucket ng chicken. Kinilabutan ako, lalo na nung naalala ko yung kwento ng mga tricycle driver dun. Dati daw, nasunog yung likod na part ng motel na yun. Kitchen daw dati yun bago ginawang bodega. Tinignan ko ulit yung app para i-report. Pero pag-refresh ko, canceled na yung order. Reason, customer no-show. Pero hawak ko yung 1,000 pesos. Tinignan ko yung pera sa bulsa ko, admin. Hindi dahon ang nakuha ko. Pera pa rin siya. Pero nung inamoy ko, amoy sunog. Amoy abo. Dinaanan ko yung pinakamalapit na donation box sa convenience store at hinulog ko lahat doon. Ayokong iuwi yung pera. Baka kung sino pa ang sumama sa akin pa uwi. Kaya sa mga kapwa ko rider, kapag sa likod ng motel o sa mga madidilim na eskinita ang drop-off, silipin niyo munang maigi yung gate bago kayo magpicture. Baka may nakaabang na pala sa inyo. Ride safe mga paps. Magandang gabi po, admin. Tawagin niyo na lang akong Bert. Dati akong maintenance at all-around utility sa isang lumang motel dyan sa Mista Mesa. Alam niyo naman siguro yung mga motel dyan na halos dikit-dikit na sa riles ng tren. Mura lang ang rates kaya laging puno, pero marami ring kwento. Sanay na ako sa mga kakaibang naririnig. Yung mga iyak, yung mga kalabog kahit walang tao. Trabaho lang naman ang habol ko noon kaya deadma lang. Pero may isang gabi na hindi ko makakalimutan. At ito ang dahilan kung bakit hindi na ako tumatagal sa loob ng mga kwarto kapag mag-isa lang ako. Nangyari to mga bandang 3:00 ng madaling araw. Tumawag yung front desk sa akin. Sabi may problema daw sa aircon sa room 205. Nagrereklamo daw yung guest na sobrang ingay daw nung makina at parang may umaamoy na mabaho galing sa vent. Umakyat ako, dala ang tools ko. Kumatok ako sa room 205. Binuksan ito ng isang lalaki, mukhang pagod na pagod at iritable. Sabi niya sa akin, "Kuya, pakiayos naman. Ang baho kasi. Amoy patay na daga. Hindi kami makatulog ng kasama ko." Pumasok ako. Pagpasok ko, naamoy ko agad. Hindi siya amoy daga. Iba yung amoy. Matamis na masangsang. Amoy bulaklak na nabubulok. Tinignan ko yung window type aircon. Luma na ito. Inalis ko yung takip para tignan yung filter. Pagkatanggal ko ng takip, lalo akong kinilabutan. Yung filter malinis naman. Pero sa loob ng mismong housing ng aircon, dun sa may fan blade, may nakita akong mahahabang buhok na nakapulupot. Itim na buhok, sobrang haba. Halos hindi na makaikot yung fan dahil sa dami ng buhok na nakabuhol. Kinuha ko yung pliers ko para hilahin. Sabi ko dun sa guest, "Sir, may buhok lang po na na-stack, lilinisin ko lang." Habang hinihila ko yung buhok, napansin ko na parang may hinihila din ako mula sa kabilang side ng pader. Yung aircon kasi na yon, nakatagos sa pader papunta sa likod ng building, kung saan may maliit na iskinita na hindi na dinadaanan ng tao. Habang hinihila ko yung kumpol ng buhok, biglang may humila pabalik. Ang lakas ng hila, muntik nang mahulog yung pliers ko. Napatigil ako. Tumingin ako dun sa guest. Nakita ko na namumutla siya. Sabi niya, "Kuya, narinig mo ba yun?" Sabi ko, "Alin po, sir?" Sabi niya, "May umaray. Galing sa loob ng aircon." Hindi ako nakasagot. Dahan-dahan kong sinilip yung grills ng aircon gamit ang flashlight. Sa loob ng makina, sa pagitan ng mga bakal, may nakita akong mata ng tao. Isang mata ng tao, nanlilisik, kulay pula ang gilid at nakatingin direkta sa akin. Nakasilip siya mula sa likod ng aircon unit sa parteng nakalabas sa eskinita. At narinig ko ang boses. Mahina lang pero dinig na dinig sa tahimik na kwarto. Boses ng babae.
Aray, ang sakit ng anit ko. Sa sobrang takot ko, binitawan ko lahat ng gamit ko at tumakbo ako palabas ng kwarto. Yung guest na una pa sa akin tumakbo, iniwan niya yung gamit niya at yung kasama niyang babae na nasa banyo pa nung mga oras na yon na nagmadali ring lumabas nung narinig kaming sumigaw. Nung chinik ng mga pulis at tanod dun sa likod ng motel, dun sa iskinita kung saan nakadungaw yung aircon ng room 205, wala silang nakitang tao. Pero sa mismong kompresor ng aircon na sa labas, may nakita silang mga kalmot. Malalalim na kalmot sa bakal at may naiwang piraso ng anit na may kasamang buhok na nakasabit sa mga tornilyo. Ang sabi ng mga matatanda sa area, dati daw may babaeng ikyat bahay na namatay dyan sa iskinita na yan. Nahulog mula sa bubong at tumama ang hulo sa bakal na bracket ng aircon ng motel. Hindi daw agad nakita ang bangkay dahil natabunan ng mga basura. Simula noon, nag-resign na ako. Hindi ko na kaya. Kasi tuwing nakakakita ako ng aircon na luma, naiisip ko na baka may nakatingin na mata sa loob at baka mahila ko ulit yung buhok niya. Kaya sa inyo dyan na nasa motel ngayon, kapag maingay ang aircon nyo at amoy bulaklak, huwag nyo nang tignan. Ipatay nyo na lang at lumipat mang kwarto. Magandang gabi, admin. Tawagin niyo na lang akong Rodel. Matagal na akong rider, simula pa nung pandemya. Sanay na ako sa puyatan at sa pagpasok sa mga liblib na lugar. Pero simula nung gabing yun, hindi na ako tumatanggap ng booking kapag motel ang drop-off. Nangyari ito mga bandang 1 AM. May pumasok na booking sa akin. Pick up sa isang fast food chain, tapos drop-off sa isang motel sa may Cubao. Alam niyo na siguro kung anong klaseng motel to. Yung mga luma na at medyo tago sa gilid ng EDSA. Ang order, worth 1,500 pesos. Fried chicken, spaghetti, burger steak. Sabi ko, ayos to. Malaking tip siguro. Ang note sa app, deliver to room 104. Kumatok ng 3 beses. Pasok ka na, bukas ang pinto. Cash on delivery yung payment method kaya kailangan kong singilin yung customer. Pagdating ko sa motel, medyo madilim ang parking. Umuulan kasi kaya walang tao sa labas. Yung guard, nakita kong tulog sa booth niya kaya dumiretso na ako sa loob. Since drive-in motel siya, madali lang hanapin ang mga kwarto. Nakita ko agad ang room 104 sa ground floor. Nagtaka ako kasi patay ang ilaw sa labas ng kwarto. Yung katabing kwarto, room 105, may naririnig akong ingay ng TV. Pero sa 104, sobrang tahimik. Sinunod ko yung instruction. Kumatok ako ng 3 beses. Food delivery po, sigaw ko. Walang sumagot, pero narinig ko ang click ng doorknob. Bumukas ng kusa ang pinto ng kaunti. Nakaawang siya ng mga 2 pulgada. Sumilip ako. Sir? Ma'am, ito na po yung order nyo. May nagsalita mula sa loob. Boses ng matandang babae. Mahina at parang hirap magsalita. Ipasok mo iho. Ilapag mo sa mesa. Dahil gusto ko nang makuha yung bayad at makaalis, tinulak ko ang pinto at pumasok ako. Sobrang lamig sa loob. Mas malamig pa sa labas kahit umuulan. At ang dilim. Ang taning liwanag lang ay galing sa streetlight na tumatago sa maliit na bintana sa taas. Amoy na amoy ko yung luma at basang carpet. Pero may ibang amoy na sumasapaw. Amoy kandila. Yung amoy pagmoy lamay. Nakita ko yung maliit na mesa sa gilid ng kama. May nakaupo doon. 2 tao. Isang babae at isang lalaki. Nakatalikod sila sa akin. Nakaharap sila sa pader. Hindi sila gumagalaw. Sir? Ma'am, ito na po yung order nyo. Sabi ko habang nilalapag ko yung pagkain sa mesa. 1,500 po lahat. Hindi sila lumingon. Nung nilapag ko yung plastic, napansin ko yung mesa. Puno ito ng abo. At sa gitna ng mesa, sa pagitan ng 2 taong nakaupo, may itim na kandila na nakatirik. Pero walang sindi. Kinabahan na ako. Sir? Yung bayad po? Nagsalita ulit yung matandang babae. Pero hindi galing sa babaeng nakaupo sa mesa. Yung boses nanggagaling sa ilalim ng kama. Wala kaming pera, pero pwede kang sumama kaming kumain. Doon na tumindig ang balahibo ko. Yung boses sa ilalim ng kama parang humahagikik.
Biglang lumingon yung lalaking nakaupo sa mesa. Wala siyang muka. Puro bulak ang mukha niya. Yung parang nilalagay sa patay bago imbalsamuhin. Tapos yung bibig niya nakatahi. Nabitawan ko ang helmet ko. Tumakbo ako palabas ng kwarto ng mabilis. Hindi ko na kinuha yung bayad. Hayaan na yung 1,500. Paglabas ko, saktong nagising yung guard at nakita akong tumatakbo. Hinarang niya ako. "Boss, anong nangyari? Bakit parang nakakita ka ng multo?" Tanong ng guard. "Kuya, yung sa room 104, may mga baliw sa loob. Walang mukha yung lalaki tapos may nagsasalita sa ilalim ng kama." Kumunot ang noo ng guard. Tinignan niya ako ng seryoso. "Boss," sabi ng guard, "imposible ang sinasabi mo. Yung room 104, ginagawang stock room na lang yan ng mga lumang kutsyon. Walang nagbubukas niyan." Pinilit ko siya. Sinama ko siya sa room 104 para patunayan na iniwan ko dun yung pagkain. Pagdating namin sa tapat ng pinto, nakapadlock ito. Ang daming alikabok at sapot ng gagamba sa padlock. Halatang matagal nang hindi nabubuksan. Binuksan ng guard gamit ang master key. Pagpasok namin, walang tao. Puro lumang kama at sirang silya ang nandoon. Pero sa gitna ng kwarto, sa ibabaw ng isang maalikabok na mesa, nandoon yung pagkain na dala ko, yung Jollibee. At ang nakakapanginlabot, yung plastic ng pagkain, bukas na. At yung laman, panis na at inuuod na parang ilang linggo na siyang nandoon kahit nakakalapag ko lang noon 5 minutes ago. Umalis agad ako. Hindi na ako bumalik sa motel na yun. Sabi ng ibang rider na tropa ko, may kwento daw talaga dyan sa room 104. Dati daw may mag-asawang nag-suicide dyan dahil sa utang. Uminom ng lotion pagkatapos kumain ng huling hapunan. Kaya kayo, kung mag-o-order kayo ng pagkain sa motel, siguraduhin yung sasalubungin nyo yung rider sa labas. Kasi baka kami ang welcomein ng mga dati nyong bisita. Good evening po, admin. Tawagin niyo na lang akong Mark. Medrep ako for 10 years na. Sanay na ako matulog kung saan-saan. Basta may kama at aircon, okay na ako. Pero itong experience ko sa Batangas, ito ang rason kung bakit nagdadala na ako ng rosaryo kahit saan ako magpunta. Gabi na noon, mga 11 PM. Galing ako sa hospital visit at dahil pagod na ako bumiyahe pabalik ng Manila, nag-check-in ako sa isang motel sa gilid ng highway. Mura lang siya, 800 pesos for 12 hours. Binigay sa akin yung room 215 sa second floor. Pagpasok ko, okay naman. Malinis, malamig ang aircon, typical motel setup. Humiga agad ako at nakatulog. Nagising ako mga bandang 3 AM. Nagising ako kasi may kumakatok. Hindi sa pinto, kundi sa pader, sa headboard ng kama ko. Tok, tok, tok. Mahina lang pero constant. Inisip ko baka yung nasa kabilang kwarto, room 216, ay may ginagawang milagro at nauuntog lang yung kama nila sa pader. Deadma lang ako. Nagtalukbong ako ng kumot. Pero lumakas yung katok. Naging kalabog na. Blag, blag, blag. Napabangon ako sa inis. Kumatok ako pabalik sa pader gamit ang kamao ko. Sumigaw ako, "Hoy, respeto naman sa natutulog. Ang ingay niyo." Tumahimik sandali. Humiga ulit ako. Maya-maya tumunog yung telepono sa bedside table. Sinagot ko. Yung receptionist ang tumawag. Sabi niya, "Sir, sorry po sa abala. Tumawag po kasi yung guest sa room 216. Nagrereklamo po, sobrang ingay niyo daw po. Kinakalampag niyo daw yung pader." Nagalit ako. Sabi ko, "Miss, baliktad yata. Sila ang maingay. Kanina pa silang kalabog ng kalabog. Ako pa ang nirereklamo nila." Sabi nung receptionist, "Sige po sir, tatawagan ko po ulit sila para pagsabihan. Pasensya na po." Binaba ko yung telepono. Maya-maya narinig ko ulit yung kalabog sa pader. Mas malakas na mayon. Parang sinasadya na ako. Parang sinusuntok na yung pader mula sa kabila. Sa sobrang galit ko, tumayo ako.
Lalabas ako at kakatukin ko yung room 216 para i-confront sila. Handa na akong makipag-away. Binuksan ko ang pinto ng kwarto ko at lumabas ako sa hallway. Lumingon ako sa kanan para hanapin ang pinto ng room 216. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Walang room 216. Yung kwarto ko, room 215, ay corner room. Nasa dulo ako ng hallway. Ang katabi ng pader ko sa kanan ay fire exit na. At sa labas noon ay vacant lot na madamo at madilim. Walang kwarto sa kabila. Pader lang ng building ang nandoon. So, sino yung kumakalabog sa pader ko? At sino yung tumawag sa receptionist para magreklamo galing sa room 216? Bumalik ako sa loob ng kwarto para kunin ang gamit ko. Aalis na ako agad. Pagpasok ko sa kwarto, tumunog ulit ang telepono. Hindi ko na sana sasagutin pero kusa itong nag-loudspeaker. Luma na kasi yung unit. Narinig ko yung boses ng receptionist pero garalgal na. "Sir, sabi nung nasa room 216, bakit daw kayo umalis? Papasok na sana siya dyan sa inyo." Hinugot ko yung saksakan ng telepono. Kinuha ko yung bag ko at tumakbo ako pababa. Wala akong pakialam kung maiwan ko ang tsinelas ko. Pagbaba ko sa front desk, nakita ko yung receptionist na tulog sa counter. Ginising ko siya para isuli ang susi. Sabi niya, "Sir, aalis na kayo? Ang aga pa ah." Tanong ko, "Miss, tumawag ka ba ako kanina tungkol sa room 216? Kumunot ng noo niya. "Sir, wala po akong tinatawagan. At saka sir, hanggang room 215 lang po tayo. Wala pong room 216. End of the building na po yung kwarto nyo." Hindi na ako nagpaliwanag. Sumakay ako sa kotse ko at umalis. Habang papalayo ako, tumingin ako sa rear view mirror. Tinignan ko yung bintana ng kwarto ko sa second floor. May nakadungaw. Isang lalaki na maitim ang muka at kumakaway siya sa akin. Habang nakasampa siya sa labas ng bintana, nakakapit sa pader kung saan dapat nandoon yung room 216. Kaya kayo, kapag nag-check-in kayo sa motel, iwasan nyo ang corner room. Kasi baka yung katabi nyo, hindi tao.